Hello po ulit guys, at diretso na po tayo sa may second video natin. At kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan dun sa channel natin, Stock Play. Of course, don't forget to subscribe and pakipress na rin yung notification bell para hindi ka malilate, and of course mananotify ka sa mga bagong uploads natin. So ngayon, para sa may second video, stock update yan. Ayan, kasi yung first video natin palaging top trending yan eh. So ngayon, stock update, same set, same list lang. Let's start with SCC. Check natin kung ano nangyari. Okay, so sa weekly tayo. Of course, nag-close naman ng medyo okay, pero pwede pa rin bumalik dito yan eh. Ayan, sa may 34, 34.4 yung closing niya. Let's go guys. Okay, so tignan natin sa mga susunod. Ayan, pero malaki ang probability na to na kumbaga pwede na mag-retest ulit dito yan sa may 36 yung ceiling niya before, ayan so twice nag-retest before 2022, 2023. So possible dito ulit mangyayari Q4. So no 2020 ano ba to, wait lang, 23. So dalawang 2023 somewhere here nung January tapos nung October. So probably pwede dito Q4 or Q1 based dito guys. Ayan, pero still tignan pa rin natin yung mga possibilities. Ayan, kaya lang natin na sinilip kung anong mga months to sa quarter. Sa daily chart medyo pabebe pa rin yung itsura. And of course, the good thing here is, yun nga, nag-hold na sa may taas ng support. Diba? Ayan. Of course, good news yun para sa mga, mga believer ni SCC. Next, DMC of course. DMC. Check natin sa weekly guys. So weekly, nasa resistance to. Closing. So tignan natin, medyo mahaba yung week guys. Nag-breakout pero hindi na sustain. Bumalik dito. Ito yung closing So it means, bali wala lang to. Ayun, kasi week na yan Week lang siya guys, Of course, pwede pa tong malaglag dito sa 11, 11.2 or even dito guys. Ayan. So at least might lang tong 10.8 to 11 sa area na to, Ayan, so pwedeng ganun based sa weekly chart. Ayan, kasi kung titignan natin, retest, laglag. So retest ulit dito. Ayan, so may 12 something na yan, laglag. So ngayon ulit, so pwede mag-retest and probably pwede ulit malaglag. Pero of course, it doesn't mean na maulit-ulit. Pero pwedeng mag-grind yan, for this one, DMC. Daily chart na to, medyo pulado na guys. Ayan, pero tingnan pa rin natin, Since nasa resistance, magiging bearish muna tayo for this one. So, unless na lang kung pitikin pa pataas, DMC. LTG. Check natin. So far, still nasa resistance pa din. Yeah. So, nag-breakout
Pero same for DMC. Okay, nalaglag ulit. Ayan, ano. Same sila ng path na na nilalakaran. Okay. So ngayon, of course, hanggat walang breakout dito sa may 10.57 na yan, or sa 10.6, kung magra-round off tayo, still, of course, baka magtagal pa nga itong ganyan Ayan, pero sideways na siya, I think. So, for me, sideways na siya na makakonsider. Kung ito yung pagbabasihan natin. Yung area na yan, So, medyo, na siya, ayun, medyo sideways na siya, guys, na mako-consider based sa big picture, LTG para sa daily chart. So, kahapon nga nalaglag pero nag-hold naman siya rito, Pinilit. Ayan, pero hindi Dun pa rin bumalik sa may last closing price, malapit dun, Ayan. So, tingnan na lang natin to sa mga susunod. Next natin, TEL. TEL, guys, weekly. Medyo polado rin to. Plus, I think bearish. Kasi, eto crossover, Ayan, tas sa weekly pa. So, it means may chance talaga na malaglag dito yan. 1,460, Yung closing niya nasa 1,500 Ayan. So, overall, yung trend line nito, guys. So, every time na nai-hit yung trend line na nagkakaroon tayo ng big rally. Ayan, for TEL, So, overall structure, same pa din, guys. Okay, paulit-ulit natin to sinasabi before. At magkakaroon lang ng dito, parabolic movement pagka nakapanik na siya rito somewhere above 1970, Since matagal na tong sideways, guys. Since 2016 dito yun, Ayun, di ba? So, just in case lang na ma-hit ulit at mag-retest dito sa may ceiling niya, magandang sinyalis yun. Pero, it doesn't mean na magbe-breakout yun, once na mag-retest. So, pwede pa rin bumalik sa baba. Sa daily chart, okay, wala na makakaiba rito, Ayan, pero same pa rin tayo. Okay, pwede pa rin malaglag doon, sa may trend line. TL, ALI. Sa weekly, okay. So, ito na yung sinasabi nating bounce, So, almost na-hit na rin kasi itong support, pero not exactly na-hit. You have here a pullback, retest dun sa may trend line. So, what's next for this one? So, pwede kasing mangyari, kung di na makakapanik yan, magre-retest dito yan sa may support. Or kung di mag-hold, lower low na yan. Somewhere here sa may 33.5. So, tignan natin. Let's see, guys, for this one, And yung sa daily chart, kung titignan natin, of course, nag-bounce ulit kanina, Ayun, nag-bounce siya. And kung pagbabasihan natin yung kanyang structure dito sa kanyang RSI, medyo pa downtrend siya, Lower high, lower low, And of course, tingnan na lang natin, Ay, sa part na to, medyo alanganin paggaganyan. Then, last but not the least, globe. Check natin yung globe, guys. Nag-close, of course, halos doji ito.
Doji. Tapos, of course, sinabi na rin natin to. Possible divergence, lower high sa RSI based sa weekly chart to. Okay, tas dito naman, higher high. Ayan, no? So, possible bearish divergence. And yung target natin dyan, ito. Of course, yung support. First target lang to, no? Kumbaga minimum since may support na dito eh. 2,352 at least. Mahit lang yan. Or dito, somewhere here, sa may gawing taas, 2,360. Basta nasa loob ng green box, no? Ayan, kasi maghahanap to ng support since nasa resistance na. Ayan. So, yun po yung nakikita natin dito sa weekly chart for Globe, no? Then, sa daily chart, medyo pagapang yung kanyang RSI pababa. So, medyo alarming to guys pagka ganito yung setup, no? Flat dito. Okay, tas bagsak. So, maybe pwede pa tayong mag-bounce if ever, no? Pero based dito, mukhang medyo alanganin yung itsura. Ayan. So, yung pinaka-conservative approach, let's watch muna and monitor, na siya, na bumagsak. Tapos, of course, for sure, merong bounce play na mangyayari dito for a group. Ayan. So, I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.